itong usaping ito ay mag-iinit pa hanggat sa pagdating ng July 6. Kasi kung maobserbahan ninyo, tingnan muna natin yung mga nangyayari bago darating ang petsang yun. Ano, ha? Umiinit o umiigting yung usapin, nakita nyo. Or makikita nyo rin na parang sadyang pinalalabas ang information. Makita nyo, no? So talagang nagbubungguan yung magkabilang panig kasi sa aking pananaw, kailangan ito ay umabot sa kamalayan ng ordinaryong Pilipino. Attorney, bilang dating defense lawyer nga ng dating si Chief Justice sa Corona, ano ho ang nakikita po ninyo ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Well, I think ito sa tingin ko, itong usaping ito ay mag-iinit pa hanggat sa pagdating ng July 6. Kasi kung maobserbahan ninyo, tingnan muna natin yung mga nangyayari bago darating ang petsang yun. Ano, ha? Umiinit o umiigting yung usapin, nakita nyo. Or makikita nyo rin na parang sadyang pinalalabas ang information. Makita nyo, no? So talagang nagbubungguan yung magkabilang panig kasi sa aking pananaw, kailangan ito ay umabot sa kamalayan ng ordinaryong Pilipino. Para po yung proseso, pinipilit nilang maintindihan ng Pilipino ito. At the same time, depending on which side they are with, gusto nila yun na marinig. Ng tulad natin, na ordinaryong Pilipino. Opo. Doon sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, attorney, ano yung pinaka-pangunahing issue na sa tingin po ninyo ang mabigat laban sa Vice Presidente? Ayoko gamitin yung salitang mabigat. Pero sa tingin ko, isa sa important issue na harapin dito ng depensa, yung lagi nilang binabanggit ng prosecution na unexplained wealth in relation to the SALN. Okay? Kasi itong bagay na ito, ilang beses nang tinalakay in the past, kung naalala ninyo. Nung panahon ni Chief Justice Corona, naging isang malaking usapin ito. At ito lamang ang artikulo na pinagbotohan, kung maalala ninyo. So, madali itong i-capture ng kamalayan ng nating Pilipino kasi pera, SALN, reporting. Naalala ninyo rin po, nung panahon ni dating Chief Justice Sereno, although hindi ito nagpunta sa trial sa Senado, naging malaking usapin rin po ito doon sa co-warranto action niya sa Supreme Court. Pero po nung sinuri ito sa Committee on Justice doon, yung kay CJ Sereno, yun po rin ang pinag-usapan. Bakit hindi mo na i-report or na i-submit yung mga salin mo mula dun sa universidad kung saan ka nagtuturo ng mga panahon na yun. So makita nyo, ito yung sa tingin ko, usapin na iaangat dito sa trial. At ano naman po yung sa inyo lamang na inaasahan po ninyong nakikita po ninyong magiging strategy kaya ng kampo ng pangalawang Pangulo? Well, alam mo, very interesting kung anong gagawin nila. No? Kasi base sa aking experience, alam nyo, pag yan nailabas na sa publiko, minsan kasi mahirap i-synthesize ng publiko pag napakaraming information. Tapos siyempre, sasabayan pa yan ng mga soundbite, sasabayan pa yan ng artwork, okay? Yung art card na nakikita natin sa social media, yung tao parang, gano'n na ba yun? Ito na ba yung nangyayari dito? Ito ba ang pagkakasala niya? Yun ang greatest challenge nila eh. Kasi nandun na sa trial, tapos nandun pa sa social media, tsaka sa mainstream media. Kung ako yung nasa side nila, hindi naman ako kasama rito sa usaping ito. No? Titingnan kong mabuti yung aspeto na yan. Paano ko mailalatag sa kanila at sa publiko, bilang sa mga senador, yung aspeto na ito na ang titingnan ng tao, potentially, may punto nga eh. Alam mo yung gano'n? Gano'n dapat. Kasi kung hindi, ang lalabas sa isipan ng tao, laki nga, no? Ba't ganun? Bakit hindi ni-report? Alam niyo, yung discussion napaka-simplistic. So madaling maintindihan ng nating ordinaryong mamamayan. Napakalaga yung public opinion dito sa impeachment Tama ka doon. trial. Yeah. Actually, tama ka doon kasi, alam mo, yung siyempre mga senador yan, mga politician yan, hindi naman natin maitatanggi yun, tama? Politician sila. And therefore, sa bawat galaw ng mamamayan, sa bawat pulso ng mamamayan, magalit, matuwa ang mamamayan, apektado sila. And therefore, a lot of these
people there, yung mga senador, lalo pa yung medyo sasabihin natin na hindi pa sila sure, pinag-aaralan pa nila, tumatansya pa sila, tinitingnan nila kung saan ang palo niyan. Mm. Pag nakita nila yung paggalit ng tao, ay, galit din ako. Hindi ko sinasabing hindi lang titingnan ng ebidensya, ha? Mm. Pero these are politicians. Remember, ang proseso ng impeachment ay legal, konstitusyonal, at politikal. Hindi natin maiiwasan yun. Yung legal, yan, dumadaan yung proseso, may writ of summons, sasagutin na, at yung mga iba pang proseso dyan. Pangalawa, yung konstitusyonal, dun sa framework ka lamang ng konstitusyon. At meron silang rules of impeachment na ayon din sa framework ng konstitusyon. Yung pangatlo, yung politikal. In fact, ito ang pinakamahirap basahin. Alam niyo, to be honest, kasi itong mga to, hindi nila natin maririnig talaga kung paano sila nag-uusap, paano sila nagsa-side talk, meron ba silang backdoor negotiation. Hindi na natin malalaman yan. Malalaman na lang natin yung boto nila. After, sa pananaw ng tao, syempre, ang presentation nila sa tao, alam mo, lahat yan tinignan namin at pinakinggan namin. Pero malaking bagay kasi yung pulso ng mamamayan dito. Hindi natin may tatanggi yun. Kumpara mo last time sa panahon po ninyo, attorney, yung corona impeachment trial, hindi pa ganoon katindi yung social media? Tama ka. At, Alam mo, sige, pagpatuloy mo. Yes, Sorry. opo. At ngayon, ang kalaban, maraming nagpapakalat ng fake news. Alam nyo, mabigat talaga. Ako masasabi ko, no, from my experience noong 2012, nung kasi 2012, ang binabantayan namin, mainstream, broadsheet, tabloid, radyo, TV. Yun lamang eh. Yung social media, batang-bata pa noon. Hindi pa ganito katindi. Meron noon mga Instagram, mga opinion, pero hindi ganito ka-organized. Noon ang worry lang namin is baka ma-filter yung sinabi namin ng editor ng TV, ma-filter ng editor ng dyaryo, na maaaring hindi lumabas yung sinabi ko. O kung lalabas man, dun sa bahagi ng dyaryo na walang taong intensyon, walang paraan, walang kagustuhang basahin ng tao. Kasi nasa sulok nasa ilalim Yun ang mga worry namin noon. Ngayon, medyo tama ka. Ang information kung saan gagaling. Opo. At pagdating sa botohan, sabi mo nga, may halong politika talaga ang impeachment trial, ay possible ma-influensahan yung boto ng mga senator judges po nito. Yes, kaya nga po makikita nyo, pinaiigting yung public discussion Napansin nyo? Pinaiigting. Ano yan? Papaabutin yan sa boiling point, yung discussion na yan. Para yung tao, ito, tama. Tama. Meron silang tama yung kanilang linya. So, yung tao ngayon, nadadala doon Depende pa, sa tao pa, depende pa kung ano yung niyan. Ano yung ramdam niya. Alam niyo? Meron kasing mga political may political following rin ng mga ordinaryong tao. May mga sinusunduan. Ito parang gusto ko ito. Tapos ito parang mali-mali sinasabi nito. Kaya napaka-sensitive po nitong sitwasyon na ito. At lalo pa minsan, ang tao, dahil nga sa dami na rin ang ating ginagawa, meron tayong mga trabaho, hindi naman tayo pwede makinig sa news na maghapon, hindi rin natin mapanood yung mga nangyayari sa Kongreso, dyan sa House o sa Senado na maghapon. So umaasa sila sa mga taong, yung mga tinatawag natin talking heads. Yung mga katulad namin. Kaya malaki yung obligasyon namin yung pag natatanong kami, dapat as much as possible, bigyan natin ng insight yung mga tao para mag-isip sila. Hindi natin dapat ipipilit sa kanila ang opinion ko. Hindi dapat, sa tingin ko hindi ko dapat ipilit. Dapat bigyan ko sila ng pagkakataon na mag-isip. At dahil kailangan lang i-share natin, ilatag natin sa kanila mga information para bilang mamamayan malalaman nila, tama, ito ata nangyayari, hindi ata ito. Pero hindi ko dapat siya isubo sa kanila. Opo. Pwede ho bang maging, kasi madalas po doon sa Senado, nakikita po natin karamihan din ay mga kalyado ng pangalawang Pangulo. Sila ngayon, Senator Judges na, at may mga nagsasabi nga, baka daw mag-abogado sila sa pangalawang Pangulo. Well, alam nyo, hindi ko sinasabing mangyayari, pero nga, human as we are, talagang may pagkakataon na lalabas yun. Okay? Lalabas yun. Kaya nga kung makikita mo, ang pinagtatalunan ngayon
Mababago ba yung pinuno? Nakita niyo yung pinag-uusapan. Yes. Minority, mayorya. Kita niyo, walang tigil. Kapapalit lang ng Senate President, pero pinag-uusapan lang, papalitan ba? Sinong papalit? Sinong lilipat sa kabila? Alam mo kasi, paliwanag natin sa kanila, ano bang kahalagahan ng isang presiding officer? Kasi ang presiding officer, imagine niyo kung yan ang judge, siya initially magro-rule yan eh. So may mga ebidensya na pwede hindi lumabas. Depende kung paano niya i-appreciate yun. Kaya sabihin niya, admissible ba yan? Initially sabihin niya, hindi yan admissible, hindi lalabas. Ngayon, merong mag-o-object na senador, for instance, sabihin niya, hindi, let's make a vote. So magdidiscuss sila. Bawat isa, pakinggan, yung mga gusto magsalita, mga 2 minutes. Tapos pagbobotohan. Kasi ang magkakaroon niya, parang may timon eh. Yung presiding officer, parang timon sa Tagalog. Siya yung magdadala kung saan. Which is the truth. Kasi ikaw ang nakaupo dun eh. Kaya nga kita nyo, pag sa impeachment ng Pangulo ng Pilipinas, ayon sa saligang batas, ang Chief Justice sa upo. Kaya lang any impeachable officer lower than the President of the Republic, Senate President ang upo. Siyempre ina-assume natin bago ko putulin itong discussion kung ito, siyempre inaasahan natin that all of them will act in a fair and objective manner. Yun ang ating pangarap, yun ang ating dasal, di ba? Pero sana, hindi sila madala ng kanilang political relationships or affiliations. Opo, pero personally, kayo attorney kung tatanungin, ang setup ngayon ng Senado sa ilalim po ni Senate President Alan Peter Cayetano, sa tingin po ninyo magiging patas naman ang alam niyo po ang ito masabi ko kasi this is something that is ongoing. Hindi pa nangyayari yung trial eh. Pero titingnan po as an outsider na abogado siya. May kaalaman siya. Alam niyo yun ang doon, palagi ko malaking bagay. Not that pagiging bias ko sa pagiging abogado po kasi bakit? Kasi po meron diyan didetermine niya admissibility initially. May mga objections po. Pinag-aaralan ko kasi sa eskwela yan eh. Sa law school. Tapos yung mga paano ba magpresenta ng ebidensya? Paano ba niya i-interrupt yan? Ganun ho yun. Ano ba yung papipresenta niyang ebidensya? Malaking bagay po yun. Kaya sa tingin ko, bilang abogado, meron siyang may co-contribute dun sa order, sa proseso doon sa Senado. Siyempre, hindi titigil sa bilay, kakambito, kaalyado. Siguro tingnan natin kung paano niya i-handle to. In fact, he was very public naman in saying, sabi niya, gagawin ko to ayon dun sa rules, di ba? Sinasabi niya yun. Maaga pa ho para sabihin natin. Kasi yung sasabihin ko ngayon, ay maaaring haka-haka pa lamang. Di ba? Kasi hindi pa natin nakikita actuation niya eh. Yung yung kanyang, tinitingnan ko lamang ito ayon sa kanyang background at sa kanyang track record. Okay? So kung, siyempre sabihin lang, kakampi niya yun eh. Tingnan ho natin, bigyan natin ng pagkakataon in the same manner na lahat ng Senate President, binigyan naman natin ng pagkakataon, di ba? Binigyan natin yung dating Senate President. Kung siya naman ay mabuno noon, hindi nagkapalitan, bibigyan natin rin siya ng paggalak. So bilang mga Pilipino o citizens, kailangan galangin natin ang institusyon. Kung sila yung leader for the time being, galangin natin at bigyan natin sila ng yung taon dito, ng confidence na sana gawin nila yung dapat nilang gawin. Yun po yun. Opo, attorney, baka ma-ad hominem po tayo dahil sabi mo nga dapat may legal background yung pagiging Senate President. Mamamahala nasabi ko lamang yon na sana ganoon. Kasi nga yung kay Chief Justice Corona, si Chief Justice Corona ay si JPE, Juan Ponce Enrile, di ba? Yung mga iba, lahat naman yan pwede kahit nga si Senator Soto, handa na sila nun, di ba? Meron nga silang impeachment manager sana, si Senator Kiko. Lahat yan ay pwedeng gawin, kaya lang sinasabi natin, kung gusto natin, hindi natin sinasabi na magiging mas maayos kung abogado. Pero sinasabi natin na baka may kaunting tulong ang kaunting kasanayan sa batas. Pero sabi nga nila, let's say, kahit sino sa kanila, kumuha na lang sila ng consultant advisor para pagharap nila doon sa mga yun, mari-resolve. Ganun po yun. Ayun. Attorney, bago ko lang pasa kay Partner Admar, ngayon ay bago po nangyari itong pag-aproba nga, itong articles of impeachment, ay yung public mismo, mga rally, nakikita po natin. Siguro aware po kayo, namomonitor po ninyo, kaliwat kanan po yung mga rally at may isang relihiyon nga ay nagkaroon ng malaking protesta na kumukontra dito sa impeachment. Hindi ho ba sapat yun para mapag-isipan? Alam niyo, laging meron. Kahit noong panahon ni Chief Justice Corona, may malaking rally noon eh. Pero at the end of the day,
we work within the bounds of the rule of law. Alam niyo ho yan, we work within the bounds of the rule of law. Pipilitin natin regardless yung ating mga pagtutuda, ating mga speculation, yung ating mga inisip na baka ganito, baka ganyan. For our institutions to be strong, kailangan ho magtiwala tayo. Ang katotohanan, bata pa ho tayo as a nation. Kung titignan ninyo, mula nung naging malaya tayo, ay bata po tayong nation. So ito po sa pananaw ko, part of our growing up pains. Okay? Proseso po ito. At bilang mamamayan, yun po, kaya nga binabanggit ko, maging mapagmasid tayo. Tingnan natin. Hindi po yan instant, pero siguro kung sisimulan natin ngayon, lalo pa yung mga bata na mga kolehiyo, na nasa mga young professionals, and they will participate, they will be heard, without trying talaga not to be biased and prejudiced na mag-conclude na hindi naman nila pa naririnig masyado yung facts. Palagay ko, in time, we will mature as a nation. Huwag po tayo matakot dito sa proseso. Although minsan, alam ko na nakaka-frustrate. May mga tao na frustrate sila. Narinig ko yan. Sabi lang, bakit ganito, bakit ganyan. Pero ang isang bansa na katulad natin, there is a process of maturity. Na hopefully, tulong-tulong tayo, huwag tayo makadagdag dun sa hindi pagkakaintindihan dun sa gulo, di po ba? Sa tingin ko, ganun dapat ang ating gagawin bilang mamamayang Pilipino.